Hi, magandang hapon mga kaibigan, mga followers, subscribers, kapwa kong nagalag, at kapwa ko OFW. Dito ulit ako sa aming kusina ngayong araw at naisipan ko magluto nito. Ito po yung tinatawag na bell pate. Pata po yan ng bell or baka. Tinood ko po muna siya bago ko siya linisin. Yan, linisin po natin siya sa apoy. Kasi meron pa mga mga balahibo. Yan po. Susunugin natin mga excess na balahibo na hindi natatanggal. Kasi dito, ang panglinis nito dito sa mga ganito, machine. Tapos ikakat na po nila yan. So para po mas malinis, tatanggalan po natin siya ng mga naiwan pa mga... Sa Pilipinas kasi hindi ganito ang paglilinis ng mga sa matadero. Talagang malinis yung kanilang binibenta na. Dito po kasi, may mga naiiwan pa Ayan. Kasi sinusunod po natin yan. Sunod naman po natin itong isa. Sunod naman po natin itong isa. Wala kasi supplier rito kaya... Ganito ginagawa kapag kaya kasusunog yung excess na balahibo yung hindi natanggal ng machine. Hugasan po ulit natin ito mga kaibigan. So yan, this is the last one. Binaba ko muna yung camera kasi nakakangalay. So yan, done na po. Hugasan po ulit natin ito. Ito tayo sa may lababo. So yan, nilinisan po natin ulit. After natin masunod yun. Bago natin isalang sa pressure cooker. So yan, malinis po yung ating pata. Meron na rin pa tayo dito masangkap. Pampalambot, ang ating kernel ng black pepper. Ang ating natitirang bay leaves, ang luya at ang bawang. Samahan niyo po ang handa ito. So yan, ready na po yung ating slice at pinipit na luya. Ang pinipit na garlic. Nilagay na rin tayo ng whole kernel ng black pepper. At ito naman po yung ating natitirang bay leaves. Wala na. Simot. Nakalimutan kong bumili kasi. Anyway, pagpabago pa yan. Lalagyan na po natin isa-isa ang ating butso-butso na pata. Yan po mga kaibigan. Ready to rumble na po yan. At yun na pong sasabawan para magsimula na siyang maluto. So yan, ready na po. Takpan ko na. Maghintay po tayo ng 30 to 45 minutes. So yan, after 10 minutes, nagsimula na siyang mag-release ng kanyang pressure. Maganda na rin po tayo ng ating mga gulay. Meron tayo dito mga baggy beans, red onion, potato, pichay, at meron din tayong green chili. Meron pa akong bibilhin doon sa talipapa, sasabihin ako maya-maya. Yung dahon sibuyas, kasi masarap ang sabaw pag may dahon sibuyas. So hinahanap natin, maghintay tayo ng mga 30 minutos pa. So ayan, after 5 minutes nung pinatay natin yung apoy, wala na siyang pressure. Pwede po natin buksan ito. So yan po, tingnan natin kung okay na. So yun, sigurado ko malambot na po itong ating paa ng baka or bell pit. Malambot na po tayo ng ibang sangkap dahil itong ating patatas. Lalagyan na po natin ito. Hinahin po natin ito. Pakakuluan po natin ito ng mga 10 minutes hanggang totally lumambot po yung ating patatas bago natin ilagay yung mga ibang sangkap. Yung ating pong karne ay paano nga ready na, malambot na po siya. So yan, maghihintay natin na lumambot po yung ating patatas. Share ko po sa inyo ang ating mga gulay. Ito yung dahon ng chay, ating baby beans, ang dahon ng bisal, sibuyas, ating sibu, iniskin ng chay ko yan. So, hintay po tayo ng 10 minutes. So yan, dalawa po tayong white pepper powder. Gagamitin natin ay black pepper powder. Season po natin para mapasama sa pagkulo at lumasa na po yung ating sabaw. So 13 minutes, binalikan ko po yung ating kumukulo na po. Yan mga kaibigan, sasali na po natin yung ating paang baka. Maparami na naman kain ko dito. Alam mo kahit walang karne ito, buto-buto lang, napakasarap nito. So nasali na po natin lahat yung ating pinalambot na paa ng baka. Hintayin po natin kumulo ulit bago natin ilagay yung ating mga gulay. At instead ng pati sa seasoning, ginisamix ang ating pinaka-seasoning niya. So after ng ilang mga minuto mga kaibigan, binalikan ko ulit siya. Kumukulo na po. Ilagay na po natin iba nating sangkap, yung steam ng pichay, yung puno ng
sibuyas dahon at yung sili. Meron din po yung ating body beans or green beans, short green beans. Yan na po natin ito tatakpan mga kaibigan dahil malalabog po yung ating gulay. Ayan po lang natin sa kumulo. Nilalagay po natin yung mga malalambot na gulay. At this point, titimplahan ko lang po sa ating ginisa mix. Wala po kasi ang naubusan ako ng beef cubes. Nakalimutan ko bumili nang punta ako ng city center. Buong akala ko na may beef cubes pa ako rito sa aking stock. Kaya ang ginamit ko ay ginisa mix para pampalasa. Sa halip na patis at maglagay tayo ng bacon, ito na po yung ginamit natin, yung ginisa mix. Titikman ko lang po. Sarap, manamis-namis yung lasa dahil sa mga gulay niya. So ayan, malapit na rin maluto yung mga gulay. Lalagyan na po natin yung malalambot na itong dahon ng pichay. At dahon ng sibuyas. So yan po mga kaibigan, yan po yung ating paan ng baka at yung ating gulay iluto na. So papatayin ko na po yung ating apoy, baka malabog yung ating ibang gulay. Sarap na naman itong higop sa sabaw mga kaibigan. Tara, kain tayo. Yan po yung aking dinner, aking mga kaibigan. Nilagang sabaw ng baka. Nilagang paan ng baka, I mean. May partner tinapay at grapes. Tara, kain pa tayo.